Magandang umaga po mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Narito na naman po ang inyong lingkod, Just Vlog, at patuloy na naman tayo magsasama sa ating programa sa umagang ito. Pero bago tayo magpatuloy ay binabati ko po muna lahat ng mga taga-subaybay po natin at mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig na nanonood po at patuloy po na sumusuporta sa amin. Maging ang ating mga kababayan at mga kapatid, mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyo lahat. Mga kapatid, ito po ay kapapasok lang na balita. Panoorin po natin ang balitang ito. Ang kaibahan lang natin sa ganang mamamayan, meron tayo laging mga naunang, mga exclusive na balita. Katulad ito, Che. Mainit-init pa to. Yan ang sinasabi ko na naman. Sigurado, ikakat na naman tayo dito ng mga kinaukulang YouTuber at vlogger. Ha? Ituloy mo na yan. Baka wala pa sila niyan. Wala pa. Tayo pa lang ang meron ito. Ipinagpapauna ko na po sa inyo. Mga vlogger. Mainit-init pa po ito. Umuusok-usok pa. Kikita na naman kayo dito. Kahamulag. Baka naman gusto nyo kami palatuhan. Oo nga naman. Hirap na hirap kami. Baka $1 eh. Dalagyan na naman nila ito ng title. Ay, ano ba yan? Na-excite tuloy ako sa balita. Alam mo ba, Jen? Nasabi ng Korte Suprema, palitan ng presidente ng bansa. Teka. Ang ganda na yan, ha? May gap. Pag kinat nyo, tama-tama. Anong sabi? Pakiulit nga. Parang nagkariringgan ako. Nagdesisyon po ang Korte Suprema, tama, tanggalin na yung presidente na yan. Tanggalin ng presidente, palitan na. Kataas-taas ang hukuman. Nakialam na? Sabi niya, ang dami mong paglabag eh. Tanggalin ka na namin. Teka. Pwede muna ako. Pwede ako mabigla. Yun bang minanamnam ko mabuti, parang delayed reactions ako, Nelson eh. Sige, pwede. Ha? Diba? Nakakabigla naman. Nakakabigla. Ako nga nagulat eh. Ba't naman pakikialaman ng Korte Suprema ito eh. Kasi may mga nag-file ng mga petisyon eh. Reklamo. Totoo. May manaon na naman talaga. May mga iba't ibang petisyon, mga reklamo. Pero para magdesisyon ng kataas-taas ang hukuman sa bagay na yan, hindi succession na tayo ngayon. Hindi, ang sabi niya, dapat para magkaroon ng bagong presidente, magkaroon ng halalan. Snap election! Yes, agad-agad. Ano ba ngayon, di ba? Hindi, Abril. Mayo. Ang eleksyon sa atin, Mayo 12 pa eh. Hindi ito, isasabayin na sa Mayo. Hindi, mga June pa. Para pagkatapos ng isang eleksyon, mag-eleksyon. So pagkatapos ng midterm elections, ito naman, presidential election. pwede ba bigla uli? Mati na ba po? Delayed reaction. Sabi mo, mga vlogger, tama na, kikita na kami dyan. Okay na yun. Clickbait na yan. Clickbait na. Ay, nako. Mga million views na yan. Sino ba yan? Ano ba yan? Tsaka ano ba sinasabi mong yan? Totoo ba? Baka naman. Totoo yun. Ito. Totoong balita yan, ha? Totoong balita ito. Nagdesisyon po ang Constitutional Court na tanggalin ang presidente at palitan. Ha? At magkaroon ng election. Yes. Oo. Ang nagdesisyon po ay ang Constitutional Court ng South Korea. Yes. Pinatatanggal po ang presidente, President Yoon Suk Yeol. Ito yung nagdeklara ng martial law noong Disyembre. Ayun. Kasi di ba nung nagdeklara, tinanggal yung nagdeklara. Nagkaroon ngayon ng OIC President. Acting, Ang problema nung nakaraan, yung OIC President, pinatanggal din, di ba? Pinapa-impeach. Sabi ng Supreme Court, hindi. Pasura, impeachment diyan pwede. Ayun. Yung tuwan-tuwa si Manong, Aba, tagumpay! Sabi niya, tagumpay! Mapapalitan na yung presidente! Sa dahig din sila nagpupunta? Hindi. Hindi naman, hindi. May pang-concert yan. Yun na nga. Pang-concert. Talaga naman, So itong si Yoon Suk Yeol. Yoon Suk Yeol.
ay wala nang tsansa. Tuloy na siya tinanggal bilang presidente ng South Korea. Oo nga. Ayun. Oho. At dahil sa pagkakatanggal kayon, kailangan magpatawag ng presidential election sa South Korea sa loob ng 60 araw. Alinsunod ho sa kanilang saligang batas, sa kanilang konstitusyon. Ayun. Magsisilbi naman bilang acting president si Prime Minister Han Duck-soo Oho. hanggat wala pang naihahalal na bagong presidente. Ayun. Oho. Bukod doon, si Yoon kasi ay naharap din sa kasong kriminal, Oo. insurrection dyan, kasi gumamit siya ng militar ha? Oo nga, oo. Ganoon na sa kanila, no? Parang hindi na tumagal ng 24 oras yung Oo, ano na yan, ang di ba? bilis, ang bilis. Yung deklarasyon nila ng martial law, no? Oo. Ganon kabigat ng ano pala nila. Oh. At ito ang kauna-unahang sitting president ng South Korea na inaresto. Aha. Inaresto siya mula nung January 15, pero pinakawalan rin noong Marso matapos kansilahin ng korte ang kanyang warrant of arrest. Ayun. At ngayon ay nagpasa na ang kanilang Constitutional Court. Tuluyan na siyang aalisin bilang presidente ng South Korea. Yes, pinagtibay yung naunang impeachment ng parlamento. Ganun pala sa kanila no. I-impeach muna ng parlamento tapos iakyat sa Constitutional Court para sila ang magpatibay. Di ba yung isa pinawalang bisa yung impeachment? Oo, yung acting Yung president. acting, ito Oo. naman pinagtibay ang impeachment. Ayun. At ang kasunod niyan ay election na sa June. Oo, 60 days eh. Oho. So ngayon ay Abril, Mayo, Hunyo. Oho. Hunyo at 3 a 4, ganyan. Ayun. Eh di sana ano. Bagay sa kanila sa South Korea, kahit ganyan may kagulo, tuloy pa rin ng ano, no? Oo. Hindi kagaya sa atin na kapag nagkaroon ng kaguluhan, Oo. ang daming epekto, lahat, no? Nahihinto ang maraming bagay, eh. Oh. Ayun, no? Tuwan-tuwa si Mano, parang siya ang pupalit na presidente, eh. Ano kaya, kandidato kaya yun? Ako na ang kapalit na presidente nung natanggal si Yoon. Ayan, no? Meron pang ano eh. Ilaw eh, no? Sa concert, tinagamit yan. Ayun. So, inulit namin, ha? Baka na naman ho ay maglabasan sa social media. Sigurado yan. Ipinagpapauna na po namin na yung akto ng kataas-taasang hukuman sa South Korea po yon at ang tuluyan na po tinatanggal na presidente ay ang presidente ng South Korea na si President Yoon. Ayun. Oho. Magkakaroon po sila ng eleksyon by June. Hindi po iyan sa Pilipinas. Hindi po sa Pilipinas. Hanggang dyan na lamang po ang ating maibabahagi mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. At patuloy niyo po kaming antabayanan para sa mga susunod pang mga ibabahagi po namin sa inyo na mga kaganapan po. Magandang umaga po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.